What? Naubo ako kanina. So far, so good, housemates. Let's see kung masustain niya ninyo ang husay nyo sa pagiging radio talents. Matapos palayasin sa kanilang bahay, ay lubhang naguluhan si Kreza. Hindi niya alam kung saan siya pupunta hanggang dalhin siya ng kanyang mga paa sa bahay ng kanyang boyfriend na si Noel. Ba't ba ayaw mong tumayag sa gusto ko na ipalaglag yan? Mikey. Alam mo naman, hindi ko pa kaya. Nag-aaral pa rin lang ako. Ayoko. Tama na ang isang pagkakamali. Hindi ko idadamay ang anak natin. Wala siyang kasalanan. Kung hindi mo kami kayang panindigan ng anak mo, magmula ngayon, hindi mo na ako makikita. Tuwarin mo ako. Hayaan mong yakapin kita. Nabigla lang ako. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ipagtatapat natin sa mama ko ang pagdadalang tao mo. Dahil mahal naman talaga ni Noel si Kreza, kaya hindi natapos ang araw na iyon at agad din nilang ipinagtapat kay Doña Andora ang tungkol sa pagbubuntis ni Kreza. Pero kung akala ni Kreza na matatapos na ang kanyang problema, ay nagkakamali siya. Francesca, huwag mo masyadong ibagsak ang pinto at baka makahalata ang kapatid mong si Noel na ayaw nating nandito yung si Kreza na yan. Wala akong pakialam. Ewan ko ba sa inyo, Mami, kung bakit pumayag kayong tumira dito yung gold digger na yan? I'm sure sinadya niyang magpabuntis para makiparte sa pera natin. Easy lang, Iha. Ano namang magagawa niyang si Kreza? Eh, bobo yan. Tsaka next week, aalis na papuntang Amerika si Noel para mag-aral. Ewan ko lang kung hindi niya pagsisihan ang araw na nagkakilala sila ni Noel. May point ka dyan, Mami. At dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Noel. Binalot ng lungkot ang puso ni Kreza dahil sa paglisan ng kasintahan. Huwag kang malungkot, Kreza. Pansamantala lang naman ang pag-alis ko papuntang Amerika. Basta ang isipin mo, mahal na mahal ko kayo ng magiging anak natin at lahat ng ito'y ginagawa ko para sa inyo. Pero hindi ko maalis sa sarili ko na malungkot. Natatakot ako. Ano yung kinakatakot mo? Nandiyan naman sila Mami at Ate Francesca. Pinagbilin na kita sa kanila and they promised me that they will take good care of you pati na rin ang ating baby. Oo nga naman, Iha. Halika't nga't yayakapin kita. Ipanatag mo ang loob mo dahil habang wala si Noel, kami ng Ate Francesca mo ang mag-aalaga sa'yo. Thank you, Mommy. Sabi na sa'yo, Kreza. O siya, you have to move, bro. Otherwise, baka maiwan ka ng flight mo. Traffic pa naman. Oo nga, saka mas humihirap magpaalam habang tumatagal. Bye, Kreza. Take care of yourself and our baby. Basta, mahal na mahal ko kayo. Noel, babalik ka. Oo, pangako ko sa'yo. Babalik ako. O sige na, bro. Magkikita pa naman kayo ulit. This is not the end of the world. Bye, Kreza. I love you. I love you, Noel. Hoy, gold digger na Kreza. Tama na yung drama. Ngayon wala na si Noel. Hindi ka na pwedeng magbuhay, Reyna, dito sa pamamahay namin. Anong ibig mo sabihin, Ate Francesca? Ang ibig sabihin ng anak ko, magmula ngayon, ay pagtatrabahuan mo ang lahat ng kakainin mo dito sa aking bahay. Ibig sabihin, magtatrabaho ka bilang muchacha, katulong. Kaya't simula ngayon, ililipat mo ang mga gamit mo sa maid's quarter. Pero, Mami... Kilabutan ka. Huwag mong matawag-tawag na Mami ang Mami ko dahil wala akong kapatid na hampas lupa. Basura! Sige na, lumayas ka sa harap ko! 2 buwan nang wala si Noel, habang si Kreza ay patuloy na dumaranas ng kalupitan. Isang araw, habang namamalengke siya, ay nagkataong nakita niya ang kanyang matalik na kaibigang si Stephanie. Bakit ka ba nagtitiis kila Noel, Kreza? Maiintindihan ka lang si ng nanay mo. Umuwi ka na. Pero parang Kailangan ko na... medyo normal na siya. Mga 26, 25. Hindi pa rin siya sige. Mag-ingat ka, Kreza. Ganito ang buwan sikip, di ba? Ganda rin.
Dahil sa awa sa kanyang kaibigan, agad na tumuloy si Stephanie sa bahay ni Aling Lourdes. Dito niya isinumbong ang ginagawang pang-aapi kay Criza ng mag-inang sina Doña Andora at Francesca kay Aling Lourdes. Dahil dito'y magkahalong awa at galit ang agad na naramdaman ni Aling Lourdes. Anak! Anak! Ilabas niyo si Criza! Ilabas niyo ang anak ko! Anong kaguluhan to? Mama, sino nilahanap niya? Si Criza, ang anak ko! Ilabas niyo siya! Nanay! Anak! Nanay! Akala ko hindi ko na kayo makikita. Patawarin niyo po ako. Patawarin mo anak ko, anak. Dahil hindi kita ininawa. Mahal na mahal kita. Umuwi na tayo. Salamat. Nanay. Salamat. Pagkalipas ng ilang buwan, ay nanganak si Criza ng isang malusog na batang lalaki. Dahil wala siyang ibang maaasahan, kaya't kinailangan niyang mag-ibang bansa. Inay, ikaw na bahala sa anak ko. Kailangan ko nang gawin to. Para kay baby Michael at sa inyo. Huwag kang mag-alala sa amin. Alagaan mo palagi ang sarili mo. Pag may problema ka, huwag kang makakalimot na tumawag sa itaas. Nagsipag at nagtiis si Criza sa lahat ng hirap sa ibang bansa. Doon ay laging nasa isip niya ang kanyang ina at anak. Makalipas ang ilang taon, bumalik din si Criza sa Pilipinas matapos siyang makaipon ng sapat na halaga para makapagpatayo ng isang maliit na negosyo. Sa paglipas ng panahon ay naging matagumpay siya at umasenso. Samantalay dahil sa luho ay naghirap ang pamilya nila Doña Andora at dahil doon ay nagdesisyon sila na ibenta nila ang kanilang mga ari-arian. Ang hindi nila alam, ang nakabili ng mga ito ay si Criza. Congratulations, housemates. Good job. Nice one, guys. Ang lamig mga buong katawan mo. Pinagpawisan ako doon sa uwang ng bata. Excited.